Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noon ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa talinghaga ng mga hasik, ipinakita ni Jesus na ang salita ng Diyos ay parang binhing inihahasik sa iba't ibang uri ng lupa. Ang binhi ay iisa, ngunit nagkakaiba ang bunga dahil sa kalagayan ng pusong tumatanggap nito. May pusong parang daan, nakikinig ngunit hindi pinapapasok ang salita ng Diyos. May pusong mabato, masayang tumatanggap sa simula, ngunit madaling sumuko kapag dumarating ang pagsubok. May pusong matinik, pinapayagang masakal ng mga alalahanin. Kayamanan at mga makamundong hangarin ang pananampalataya. Ngunit mayroon ding pusong matabang lupa. Nakikinig, inuunawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos, kaya ito ay namumunga ng sagana. Ang tanong sa atin ngayon ay, anong uri ng lupa ang aking puso? Hindi sapat ang pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa buhay na nagbabago at sa mga bungang tulad ng pag-ibig, pagpapatawad, kababaang loob at katapatan sa Panginoon. Hinihikayat tayo ni Jesus na araw-araw ay ihanda ang ating puso upang maging mabuting lupa. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi at patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban, ang binhi ng kanyang salita ay lalago at magbubunga ng buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita na patuloy mong inihasik sa aking puso. Patawarin mo ko sa mga pagkakataong naging matigas, mababaw o nahumaling ako sa mga bagay na naglayo sa akin sa iyo. Linisin mo ang aking puso at gawin mo itong mabuting lupa na handang tumanggap ng iyong katotohanan. Bigyan mo ako ng lakas na manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at huwag hayaang masakal ng mga alalahanin sa mundo ang aking pananampalataya. Naway mamunga ang iyong salita sa aking buhay sa pamamagitan ng pag-ibig, kabutihan, katapatan at paglilingkod sa kapwa. Gamitin mo ako upang maging pagpapala sa iba at maging saksi ng iyong kabutihan araw-araw. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay patuloy na inihahasik sa ating mga puso. Nasa atin ang pagpili kung paano natin ito tatanggapin. Hilingin natin sa Panginoon na gawin tayong mabuting lupa upang ang kanyang salita ay mamunga ng sagana sa ating buhay at maging liwanag tayo sa ating kapwa. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.